Praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Okay, 8:45 PM. Magandang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Amen. Ngunit kung hindi man, ayan, ay yung sinasabi, kung tayo man ay wala sa maayos na kalagayan, sa tulong ng Panginoon ay maayos din ang lahat. Amen. So sa gabing ito mga kapatid ay muli nating itutuloy ang ating pag-aaral. Lagi tayong magkaroon ng kaalaman dahil yan ang mag-feed sa ating bagong pagkatao. Kaya pag tayo ay nabautismuhan, is kailangan natin ng Holy Ghost. Yan, magpakapuspos, tumanggap ng Holy Ghost. Pero napakalaki ng contribution ng salita ng Diyos na naituturo. Yan ay para magkaroon tayo ng kaalaman para sa ating bagong pagkatao, mga kapatid. Amen. Kaya hindi pwede na titigil tayo sa pag-aaral at pagdalo, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Gayunpaman, pinagkalooban tayo ng pagkakataon at pribilehiyo. Samantalayin natin ito, mga kapatid, na tayo ay lumago sa pananampalataya at spiritual, kagaya ng ating pag-aaral maging ngayong gabi, mga kapatid. So, anyayahan ko kayong manalangin. Amen. Na tayo ay lalapit sa Panginoon. At samahan niyo ako na dumulog sa Panginoon sapagkat sa sarili natin ay wala tayong magagawa. Okay, so let us pray, mga kapatid. Pinupuri ka namin at sinasamba, mabuti, tapat at dakilang Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa kagandahang loob mo sa iyong biyaya at habag, sa pag-ibig mo na walang katulad. Purihin ka, Panginoong Diyos, o Panginoong Hesus. Lord God, tulungan mo po kami, Lord God, hindi lamang sa aming buhay sa mundong ito, kung hindi lalo na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord God, tulungan mo kami na maunawaan ito. Lord, kaya dalangin namin ang gabay ng iyong Espiritu Santo na siyang manahan sa amin, Panginoon, nagbigay ng kaliwanagan, kaunawaan, karunungan at kaalamang nagmumula sa iyo, Lord. Lord God, lukuban mo rin kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord God, at upang hindi manaig ang anumang gawa ng kaaway at distraction. Magkaroon kami ng kapayapaan, Lord God, sa aming pag-aaral. Lord, binibigyan naming layang salita mo na siyang magtutuwid, magpapalakas, Lord, magpapalago sa amin,
magkukorek kung maaari. Lord, malaya ka, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Lord God, at i-bless mo ang pakinig ng iyong mga anak. Lord God, ikaw pong nakakaalam ng lahat, Panginoong Diyos, maging ng mga puso namin. Kaya Lord, let the meditation of our hearts and our minds be acceptable unto you, Lord. We claim the victory, Lord. We claim, O God, hallelujah, your will. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Purihin ang Panginoon now unto the King eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, ngayong December 12, mga kapatid, ay itutuloy natin ang ating Tuesday Mana. Amen. Meron pong series na pinag-uusapan dito, yung Trial of Our Faith. Okay, na sadyang may mga pagsubok ang tao, ngunit mayroon ding pagsubok na nauukol sa mga taong may pananampalataya. Ayan. Susubukin po ang ating pananampalataya. Kaya bilang mananampalataya ay maging handa tayo. Kaya sa ganitong paraan ay piniprepare tayo ng Panginoon. Siyempre, na-orient tayo, na-educate tayo. So, nahahanda tayo, mga kapatid, sa maaring mangyari. Okay, dahil hindi lahat ng pumasok sa simbahan ay nagpapatuloy. Okay, yun yung nakakalungkot. Kaya dapat nating ingatan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon sa ikaliligtas. Amen. Meron tayong kontribusyon at magagawa. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi tayo mawala sa pamamagitan ng pakikipagkaisa natin sa gawain. Nandyan na ang pagpupuri sa Panginoon, pagsamba, mga kapatid, pananalangin, at kagaya ng ganitong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Okay, in General Epistle, ang ating teksto ay nandun pa rin sa aklat ni Pedro, in the first book of Peter. Okay, chapter number 1. So, pang-11th na ito, mga kapatid, no, na ating pagtatalakay. Trial of our faith. Okay? So, let us read 1 Peter chapter 1, beginning in verse 3. Okay? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya magandang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, sabi niya, ye are in heaviness through manifold temptations or trials. Maraming pagsubok, mga kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay susceptible. Tayong lahat ay subject sa pagsubok, mga kapatid. That the trial of your faith, sabi ni Pedro, mga kapatid, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, so ang ating pananampalataya ay dadaan sa pagsubok. Gustong alamin niya ng Diyos kung totoo. Ayan, dahil ang daling maniwala pag okay ang lahat, tandaan niya. Okay? Madaling maniwala. Madaling sabihin. Ayan, pag okay ang lahat, ang daling sabihin, ang daling mangako, ang daling manumpa.
Pag okay ang lahat, madali yan lahat, mga kapatid. Ang dali. Pero on my experience, mga kapatid, pag dumating na sa pagsusubok, yung mga nasabi noong okay pa ang lahat ay nakakalimutan. Oo, nakakalimutan na. Dahil natabunan na yung kanilang pananampalataya ng mga bagay na hindi nila mapag-unawa marahil, at bumibigay itong pananampalataya. Kaya sa gabing ito ay nawa ma-challenge ang ating pananampalataya, mga kapatid, mapagtibay at ito po ay lumago dahil ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, okay, ng mga salita ng Panginoon. So sa lesson na ito, mga kapatid, Trial of Our Faith, ay muli kong ipapaalala na ito'y magandang talakayin upang maiwasan nga natin yung pagiging judgmental sa ibang tao. Dahil kahit hindi ka, kahit nagpupursige ka na mabuhay ng maayos bilang Kristiyano, mga kapatid, mayroon at mayroong pagsubok. Yan. Hindi lang nangyayari ang masasamang bagay sa mga masasamang tao. Ayan. Kaya tayo kasing mga tao minsan magaling tayong mag-imagine, di ba? Lalo na nung wala pa tayo sa Panginoon. Pag mayroong nangyayaring hindi maganda sa mga tao, ayan kasi ganyan yan Ayan kasi ganyan yan. Okay. Kaya ang mga hindi magandang nangyayari sa buhay ng mananampalataya ay mayroong dalawang klase yan. Okay? Una, itong pagsubok. Pangalawa, mayroong hindi magandang nangyayari sa mga mananampalataya is marahil kinokorek tayo ng Panginoon. Ayan. Kinokorek tayo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ayan, kasi yan, masama yan. Ganyan. Hindi ko pwede yan, mga kapatid. Not unless na niloloko mo talaga yung paglilingkod mo sa Panginoon, baka hindi na pagsubok yun. Pag niloloko-loko lang natin ang paglilingkod, huwag mo sabihin, Pastor, may pagsubok ako, baka hindi pagsubok yun. Doon na tayo papasok, mga kapatid. Kaya magandang kumonsulta, magtanong, lumapit sa ating mga pastor, mga kapatid, sa ating pastor. Dahil doon natin mapapakinggan, mapapagkakaiba natin kung pagsubok ba yan o kinokorek ka lang ng Panginoon. Okay, kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay patuloy nating daragdagan ang ating kaunawaan sa bagay na yan, sa tulong ng Panginoon. Amen. Nawa ay mapagpala tayong lahat, mga kapatid. Okay? Dahil ang Diyos, pag meron siyang gagawing mga dakilang bagay sa buhay ng tao, mga kapatid, tandaan nyo, test is in order. Take tests is in order. Laging kailangan, okay, para makita nga kung handa at karapat dapat. Meron yan sa Galatians chapter 4, sabi niya nga though you be Lord, sabi niya, kahit na ikaw ay Panginoon, master ka, kung ikaw ay bata, you need to go under tutors o teachers, ibig sabihin. Sa Diyos may proseso lahat, mga kapatid. May proseso lahat. Okay? Lahat ng tatanggapin natin sa Kanya, lahat ng pwedeng ibigay niya sa atin, hindi yan basta hinagis na lang ng Panginoon yung pagpapala at mabagsakan yung mabagsakan, hindi ganun ang Panginoon. Ang kapangyarihan niya, lalo na yung anointing ng Panginoon at kapangyarihan niya, hindi niya, sige, tatapon ko to, parang yung bagong kasal, no? Tatapon ko, at kung sinong makasalo sa church, siya na ang merong anointing at siya na ang bendisyon. Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. Proseso lagi. Ayan. Kaya ang problema sa atin,
patungkol sa kapangyarihan at pagpapala. Nagmamadali kasi tayo kasi hindi natin alam eh. Pero ang Diyos, lagi yan proseso, mga kapatid, proseso yan. Hindi nagiging anointed ang tao, hindi pwedeng makapangyarihan ang ministry ng tao, hindi pwedeng pinagpala siya ng Panginoon ng ganun-ganun na lang. Wala pong ganun, mga kapatid. Walang ganun. Proseso lahat yan sa Panginoon. Ngayon, maririnig nyo dito, okay, na ang pabor ng Diyos minsan ay nakasalalay din sa atin. Okay? Hindi ko salita yan, ha? Mamaya. Kaya pakinggan nyo yan mamaya. May bersikulo tayo dyan. Minsan hindi natin mahintay, minsan kumporme din sa atin dahil hinihintay din pala tayo ng Panginoon. Okay? Hinihintay din pala tayo ng Panginoon. Kaya kahit pray tayo ng pray, Lord, use me, make me powerful. Pero hinihintay rin pala ng Panginoon. Kaya dito mapapakinggan natin. So, kung napansin niyo mga kapatid, na pag-usapan natin si Daniel, okay, kung paano siya iningatan ng Panginoon, mga kapatid, na kahit pinagbawal ang mga bagay na ginagawa niya sa Panginoon, he maintained his allegiance to God. Mga kapatid, na natili siya na habang pinagbawal, lalo niyang tinuloy yung pananalangin niya. Okay, kaya sana yun ay isang hamon sa atin na wala naman nagbabawal sa ating manalangin. Mga kapatid, dapat lalo tayong nananalangin. Paano pa kaya pag binawalan tayo? Okay, kaya bukas magkita-kita tayo dito sa church ulit, mga kapatid. Okay, nakita natin yung magandang bagay na ginawa ng Diyos kay Daniel. Okay, kaya maganda talaga pag ang tao ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil pag ordinaryong tao lang si Daniel, kagaya nung mga sumunod na hinulog, mga kapatid, walang komunikasyon, walang koneksyon sa Diyos. Sabi ng Biblia, kinain sila ng leon. Samantalang si Daniel ay hindi pinahintulutan ng Panginoon. Okay, dahil meron siya talagang maayos na koneksyon sa Panginoong Diyos. Okay? Kahit pinagbawal ay ginawa pa rin niya. Kaya tayo sa atin, lalo na nandito sa Pilipinas, mga kapatid, samantalahin natin yung pribilehiyo na malaya po tayo na magsagawa. Kaya nga, ang dami ng kulto sa Pilipinas mga kapatid, dahil sobra naman ang kalayaan dito sa Pilipinas. Ang daming lumabas na mga kulto. Okay, at huwag tayong papayag na hindi natin gawin yung part natin bilang mananampalataya. Gawin natin ito, mga kapatid. Amen, sa kapurihan ng Panginoon. Na ipakita natin, meron pa rin mga taong desidido sa huling araw na ito na talagang kung papaano noon ang paglilingkod, mga kapatid, I want to preserve that. Gusto ko makita ng mga bata yan sa church. Kung paanong revival noon, gusto ko makita nila, mga kapatid, para itutuloy-tuloy nila. Dahil nakakatakot sa huling araw, mga kapatid, iba na ang takbo ng gawain. Amen. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. There's nothing wrong, mga kapatid, na ma-preserve ito. Yung mga ginagawa nila sa Bible, ma-challenge tayo. Manalangin ng manalangin, mga kapatid. Sumamba, puri, dumalo, mga kapatid. Gawin natin ang lahat. Amen. And doon gagawa ang kamay ng Diyos. And then also, mga kapatid, yung tinatawag na 3 Hebrew children. Anak sila ng mga Hudyo, kaya children, mga kapatid. Hindi dahil bata sila, anak sila ng mga Hudyo, kaya 3 mga Hudyo, anak ng Hudyo. Nakita din natin ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Okay, pero pansinin niyo, pababa tayo Pababa tayo from chapter 6 to chapter 3, because, mga kapatid, kakalkalin natin yung foundation. Napakahalaga kasi ng pundasyon, mga kapatid. Kaya nga, di ba, mahilig tayo, gusto natin yung doon nakagad sa taas, yung talagang mga dakilang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Tignan muna natin yung yung pundasyon. Ayan, napakahalaga ng pundasyon. Kung saan tayo tumatayo, mga kapatid. So napansin niyo, from chapter 6, Daniel pa rin tayo, mga kapatid. Book of Daniel, chapter 6,
chapter 3, and then dito sa foundation. Napakahalaga nito mga kapatid. Maraming minamaliit ito, pero napakahalaga nito mga kapatid. Makikita ninyo kung gaano kahalagang maliliit na bagay ngayong gabi mga kapatid. Importante. Okay, kaya wag nating sasabihin sa paglilingkod sa Panginoon, okay lang, intindihan ng Panginoon siguro pag hindi ako makadala ng ganito. Wag mong maliitin yung mga maliliit na bagay. Dahil doon nagsisimula, doon ang elementary, pasimula. Okay? Bago ka makahakbang sa mas mataas na pamantayan mga kapatid. Okay? Kaya itong tatalakayin natin ngayong gabi ay pundasyon. Paano nila na-acquire, paano nila napagtagumpayanan yung mga grabing pagsubok. Parang ganito mga kapatid, para masimplihan natin ang ating pag-aaral. Kung yung maliit na pagsubok hindi mo kayang lampasan, di ba? Paano pa kaya yung mas malaking pagsubok? Kaya sinimulan natin doon sa malaking pagsubok pababa. Dahil napakahalagang malaman natin kung saan sila nagsimula. Okay, kaya ang dali kasing sabihin, parang si Pedro mga kapatid, Panginoon, hindi mangyayari sa iyan. Sa salitang kanto dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makukuha. Dahil wala pa nga yan ang sinasabi ko. Pag wala pa, ang pananampalataya natin talagang matapang yan dahil wala pa Pag nandyan na, yan na, nagkakaiba na mga kapatid. Okay? Kaya, napakahalaga mga kapatid na balikan natin kung saan tayo tumatayo. Dahil may contribution yan Okay, lalo na yung daily habits. Ayan, mga kapatid. Kaya, huwag mong sabihin na hindi, pag na-invite ako sa mga malaking gawain, doon ako maghahanda. Hindi ganun mga kapatid, hindi. Kung nakikita ng Diyos yung daily habits mo at ginagawa mo, hindi kanya patatapakin doon. Okay? Maraming mga kami noon ng Bible School Pag 5 years ka na, 10 years ka na, ilan ang membro mo, ganito, kakaroon kami ng ganitong membro. Siyempre, walang masamang mangarap mga kapatid. At mangarap ka na rin lang, di maganda yung malaki. Pero hindi tayo pagkatiwalaan ng Panginoon ng maraming kaluluwa na alam niyang hindi natin kaya kung paano tayo mga kapatid sa buhay na ito. Yun ang totoo. Kaya, pag ganito, mag-prepare ako. Hindi mga kapatid. Ngayon natin makikita nga, sabi ko, kung gaano kahalaga ang mga maliliit na bagay. Okay? Kung pinapahalaga natin. Kasi nga tayo, madali tayo, pag malaking bagay yan, papahalagahan natin yan. Ayan, pag mga malalaking larawan ng tagumpay, yan, talagang pinaghahandaan. Yan ang tao mga kapatid. Kumusta naman sa mga maliliit na bagay? Ayan mga kapatid. Okay? So, dito tayo matuto. Ito'y mahalaga mga kapatid. Huwag niyo ismulin yan. Pagbabasa ng salita na yung pakikinig, pananalangin, pagsamba, huwag niyong ismulin yan. Yung presensya natin sa Panginoon. Lalo sa church. Sa church, hindi lang tayo ang nag-fellowship. Basahin niyo yung Bible niyo. Nakiki-fellowship din ang Diyos. Kaya ako, pag pumapasok ako sa gawain, hinahanap ko lagi yung kalabit ng Panginoon. Kailangan ko yun hindi ako satisfied na tayo-tayo lang mga kapatid. Hindi tayo-tayo lang ang nagkikita doon. So, kailangan mga kapatid, meron tayong makasanayan sa buhay na patungkol sa Diyos, kahit ordinaryo'y pinapahalagahan natin. Ayan. Kasi makikita ng Diyos, mga kapatid, ang pagpapahalaga mo sa Kanya. Sabi ko nga, pag malaking bagay, madaling pahalagahan ng tao. Pero pag kahit maliit na bagay sa Diyos ay pinapahalagahan mo, and then mga kapatid, sabi ng Panginoon, this is worthy of great things. At matatouch natin mamaya. Anong oras na ba? Baka magtapos na, hindi ko na mabanggit. Okay, so dito tayo sa pundasyon. Sa Daniel chapter 1 mga kapatid. Okay? So,
sa librong ito ay nakakalungkot talaga dahil sabi ng Bible ang Babylon ay na-besiege or na-contain niya yung Judah. Okay, tandaan ninyo that time ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawang kingdoms. Okay? Yung isa ay sa Judah at kung hindi ako nagkakamali ang kasama niya ay Benjamin ba? Parang gano'n. Dalawa sila, dalawang tribe. Hindi lang Judah 'yon. So yung 10 tribes, yun ang tinatawag na Kingdom of Israel. Ang unang nag-lead doon ay mga servant na naging hari. Kaya sa madalit sabi, hindi maayos ang doon, ang paglilid ng mga hari doon, hindi maayos. 10 tribes yun ng Israel. So sa tribe of Judah dito maayos-ayos kumpara sa kumpara sa doon sa 10 tribes. Okay? Maayos-ayos. Pero kahit na maayos-ayos sila mga kapatid, okay, talagang dinaan sila sa pagsubok Okay, ipinahintulot ng Panginoon na sila'y makontain ng Babylon. Okay? And basahin na lang natin para At dito sa verse 2, ayan, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Kay Nebuchadnezzar binigay siya with part of the vessels of the house of the God, pati yung mga sisidlan, okay? Which he carried into the land of Shinar to the house of his God. Yung God dito ay Diyos nila. Maliit na G, mga kapatid, Diyos ng Babylon. And he brought the vessels into the treasure house of his God, sa Diyos ng mga Babylonia. Okay? And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he might bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of their princes, children in whom was no blemish, may qualification mga kapatid, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace. Magtitingin daw sila ng mga pwede. Okay? Ito yung mga qualifications na pwedeng mag-minister o magserbisyo sa palasyo ng hari. Siyempre, hindi naman pwede basta-basta ang tao doon sa palasyo, mga kapatid. And whom they might teach the learning and the tongue of all the Chaldeans. Okay, kailangan talaga, marunong ka dito, At mga kapatid, and then in verse 5, and the king appointed them a daily provision. Ayan. So, ang approach ng hari sa kanila mga kapatid, so may iti-training sila na maging mga servants o basta pwedeng gamitin sa palasyo. Pero dito mga kapatid, yung sinasabi ko kanina na ang approach ng hari ay ganito. Pero lahat ng kailangan nila doon ay magmumula sa paraan ng pamumuhay ng mga Babylonia. Okay? Daily provision. Ibig sabihin mga pang-araw-araw. We are talking about habits here, mga kapatid. Kasi ang church, minsan, naghahanda tayo pag church, Ang ganda ng mga damit, di ba? Kasi church Sunday Di ba? Ay, talagang nililiguan, di ba? Pinaplantsahan. Pero how about mga kapatid sa sa ating pag hindi na Sunday na may gawain kung ano-ano na lang suot natin. Kaya diyan nakikita diyan tayo tinitingnan ng Panginoon. Kasi nga, pag General Conference, pag District AM din ninyo, District LM, District Youth Camp, siyempre bibihis kayo doon ng todo. Pero paano ba tayo mabuhay? Ayan. Hindi ko naman sinasabing magbarong kayo araw-araw. Mga kapatid, paano nyo ba respetuhin
Yung mga maliliit na gawain ng pagtitipon ng mga tatay sa local church, pagtitipon ng mga nanay, paano nyo ba itrato? Ayan. Doon tayo tinitignan ng Panginoon. Sabihin ko pag district events, national events, mga kapatid, you are prepared, mga kapatid. Talagang maayos. Nandoon yung excitement, nandoon yung puso mo talagang may gagawin ng Panginoon dito. Bakit wala bang gagawin ng Panginoon sa mga malilit na pagtitipon? Ayan. Kaya nga, mga kapatid, na-challenge ako. Kaya salamat sa mga pastor na they give their best. Lalong-lalo na si Pastor Bodegas, mga kapatid. Napansin ko siya sa lahat ng pagtuturo niya, sa radyo, kahit saan, mga kapatid. Talagang, may laman lagi. Sabi ko kaya ako, mag-aaral ako maigi. Kaya hindi pa ako na-assign, nag-aaral na ako noon sa church. Brother, grabe. Hindi pa ako na-assign, dami ko na yan. Pinag-aaralan ko, paano gumawa. Paano ba sila mangaral? Gumagawa ko, pinag-aaralan ko maigi. Okay? At sinasabi ko, kahit ako, kunti, kahit marami, gagawin ko yung best ko. Ayan. Kaya nga, dito tayo susubukan ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang Panginoon ganito. Sa Matthew 25, ang mapagkatiwalaan sa kunti. Yan ang Panginoon, sabi niya. And then, mapagkatiwalaan ka rin sa marami. Huwag mo sabihin, di ba? Di, Pastor, pag marami na kami, talagang pag-iigihan ko na ito. Pastor, gaganahan na kami, mga AMD fellowship namin dito, kahit 6-7 kami. Siguro 20 na kami, Pastor, hindi, pag aayusin na namin, magre-revival na kami. No, mga kapatid. Okay? Tinitignan dito yung, kung marespeto ka sa maliit na bagay patungkol sa Panginoon, mga kapatid, malaking points yun sa Diyos. Uulitin ko, ibang expectation mo pag malaking gawain Ibang expectation mo. Iba. Pinag-iipunan mo pa nga hindi ka pupunta doon nakasinilas, mga kapatid. Hindi ka pupunta doon naka-t-shirt. Okay, alam ng Diyos yan. Pero paano tayo pag... Ayan na. Ano lang naman, prayer meeting lang naman. Okay na yun, kahit na Sana, mga kapatid, tignan natin itong maigi. Dapat pagpatungkol sa Diyos para sa atin na mananampalataya, mahalaga, pinaghahandaan, pinag-iigihan, mga kapatid. Sa Diyos tayo naglilingkod. Okay? Ganito. Ito'y halimbawa nga ngayong gabi. Ito'y halimbawa. So, merong daily provisions. Hindi ito, mga kapatid, annual event or mid-year event. Daily, yung pang-araw-araw, mga kapatid. Okay? So, ang challenge nila ay yung habits or ordinary, mga kapatid, na ginagawa araw-araw. Okay? So, ang pagkain nila ay pagkain ng Babylonia. Yun ang paghahanda nila. Ang iniinom ay ito, sabi, wine, mga kapatid. So, nourishing them 3 years, that at the end thereof, they might stand before the king. So, gusto siguro ng hari ay maka-fellowship niya yung mga magsiserve doon na yung kinakain niya, pwede rin nilang kainin. Ayan. Okay, para merong fellowship, nagkakaisa. Yun ang fellowship, mga kapatid. Dahil hindi fellowship kapag hindi nagkakaisa doon, hindi mo take yung nandoon, okay? So, kahit hindi sila Chaldeans or Babylonians, mga kapatid, yung pagkain nila, yung itsura nila, ay parang parehas din, mga kapatid. Okay? Iti-train sila within 3 years. Parang Bible school, mga kapatid, no? Parang training talaga. Training.
Okay, now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Ito yung mas kilala natin sa pangalan, no? Kahit pangalan nga pinalitan eh. Sa pangalang Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid. Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar. Pati pangalan eh, mga kapatid. And to Hananiah, Shadrach, and to Mishael of Meshach, and unto Azariah of Abednego. Mga kapatid, na yun ay may mga ibig sabihin sa kanila. Okay? Kaya pag nagpapangalan talaga tayo, huwag tayong gaya-gaya. Kailangan merong ibig sabihin yan ang maganda, mga kapatid. Tingnan ninyo si Daniel, tong verse 8, mga kapatid. Napakaganda. Tingnan ninyo. But Daniel, propeta kasi si Daniel, maybe, mga kapatid, he is the leader among this group, mga kapatid. Sa kanilang apat. Pinagsama na natin sila, no? Sa chapter 6, si Daniel lang. Sa chapter 3, mga kapatid, yung tatlong Hebrew children. Kaya ngayon, apat na sila. Okay, pinagsama na natin. Tingnan natin yung foundation nila. Paano sila nagtagumpay sa malalaking pagsubok, mga kapatid? Kasi sinanay nila yung sarili nilang mabuhay ng maayos sa Panginoon on a daily, mga kapatid, process and daily living nila, mga kapatid. Dahil in verse 8, mga kapatid, sabi dito, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Okay. Kaya mga kapatid, ugali ko din ito, yung subukan mo, itry mo. May mga tao kasi pag sinabi, ganito daw ang gagawin, sige, ganito. Ay, sunod na lang yung tao. Ako, mga kapatid, hindi sinusubukan ko rin, malay mo, kanila, mapaboran kanila. Kaya siya kahit sinabi na, sa 3 taon, ganitong pagkain ninyo, ganitong buhay ninyo, kahit mga pangalan ninyo ay napalitan na, ganito ang gusto ng hari. Para pagdating nyo doon ay kaaya kay Sari. Pero si Daniel, sinubukan pa rin niya. Sinubukan niya. Sabi, nakiusap siya, mga kapatid, sa Prince of Eunuch, mga kapatid. Okay? In verse 9, now God had brought Daniel into favor and tender love with the Prince of Eunuch. See? Subukan natin. Subukan natin. Naalala itong mga tatay siguro, ang gawain ng mga tatay. Punta kami sa Narbacan, mga kapatid. At hindi ko naman kinukonsente yung walang lisensya, Hindi ko alam na mayroon pala doong walang lisensyang kasama namin. Naka-tricycle, may naka-single, 2 naka-single, may angkas. Ako, mga kapatid. Election, bago mag-election, may merong tawag dito, mga checkpoint, gun ban, So, subukan natin. Ay, uwi na tayo. Uwi na tayo. Dahil nung ngayon, mga kapatid, nung checkpoint na, pastor, sabi nung isang kasama, wala akong lisensya, sabi ko, lagot ka, sabi ko, biniro ko. Pero tayo, nagko-connect na tayo kay Lord pag gano'n. Mahilig kami mga pastor. Kahit pastor, may problema ako, pwede ka bang makausap? Habang nakikinig kami, hindi nyo alam kami, nagko-connect na kami sa Lord para alam namin sasabihin namin. So, hindi masamang subukan. Dahil may pabor malay mo. At least sinubukan. Ayan. Kaysa yung, sinabi kasi nila, ganitong pagkain kaya kainin mo na rin. Diba? Kaya may mga kapatid, fit na fit ito sa mga pumapasok sa eskwelahan ng mga kabataan. So pag sinabi ng school na ganito na,
Ayan, magsuot ng ganito, magsuot ng ganyan. Kaya doon nakikita namin yung mga kapatiran na totoo talagang may pananampalataya. Dahil yung iba, ayan, kapag ang bukang bibig ng mga magulang, mga kapatiran na pumapasok, ay pastor kasi wala na tayong magawa kasi. Ibig sabihin, tinanggap na nila. Hindi nila sinubukang ipaglaban yung pananampalataya nila. Dahil hindi ganito kami nabubuhay araw-araw eh. Yun ang sabi ni Daniel, mga kapatid. At mga kapatiran, hindi nila pwedeng ipalusot na yun ang sabi ng school dahil hindi saklaw ng kapaaralan, pati ng gobyerno, mga kapatid, ang pananampalataya ng tao. Gusto kasi, kaya ginagawa. Subukan. Sinubukan ni Daniel. Subukan nyo. Pwede ba? Sabi mo sa amo mo, pwede ba na ganito ang gawin? Kasi hindi ganyan ang kinalakhan namin. Okay? Pwede ba? At mga kapatid, may pabor, napaboran. Mayroong Diyos tayo na makapangyarihan. At yun, nasagi yung puso ng Prince of Eunuch. And then sabi, sige, inalaw mga kapatid. And the prince of the eunuch said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Ang worry lang nung eunuch ito, sabi niya, baka mamaya sabi niya, itong batch ninyo, sa inyo, baka makita ng hari na yung mga, sabihin lang natin classmates, yung classmates nyo, maaayos sila, tapos baka makita ng hari na kayong apat, mag-iba yung itsura ninyo, at magmukhang kawawa, baka ako yung masisi, sabi ng Prince of Eunuch. Sa ginagawa nyo, mapupugutan ako ng ulo niyan, sabi mga kapatid. Pero sabi ni Daniel, mga kapatid, and said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants. Ayan. I beseech thee 10 days. Tignan natin sa 10 araw. Subukan natin sa 10 araw. Okay? Kung pahintulot ng Diyos, ituloy. Pag hindi, di hindi. Subukan natin na maganda itong paraan ng ganito, mga kapatid. Hindi yung porkit sinabi na, sumunod na tayo. Tingnan natin, baka may intervention ang Panginoon. Mga kapatid, sabi, bigyan mo kami ng 10 araw. Ayan. Yan yung pananampalataya, mga kapatid. Na umaasa sila na may gagawin ng Diyos sa kanila. Okay? Na kung pinahintulot naman ng Diyos na kainin nila yung mga provision ng Babylonia, within 10 days, magbabago din yung itsura nila. Siguro papayat. So, magi-give in sila. Pero alam niyong Diyos natin makapangyarihan, mga kapatid eh. Okay? And let them give us pulse or gulay. Yan. To eat and water to drink. Hindi kami iinom ng alak. Okay? Hindi kami kakain ng mga pagkain ng Babylonia. Tubig at gulay lang pagkain namin. Sa 10 araw, kapag pumangit ang itsura namin, hindi na natin itutuloy. Ganun yung kasunduan, mga kapatid. Dahil kawawa nga naman si Melzar kung pupugutan siya ng ulo dahil sa kapabayaan. And let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. Doon mo kami ngayon ituwid at i-correct. Tignan natin, within 10 days, doon sa mga classmates namin, yan, kakain sila ng pagkain ng Babylonia, kami, gulay lang at tubig. Okay? Ngayon, doon mo ipagkumpara ngayon. Let's find out kung saan yung mas maganda yung resulta. Okay? So, he consented to them. Kaya yun pinayagan. Kaya nung mga kapatid, nung checkpoint nga, sinubukan ko, kinausap ko na, nilapitan ko na yung pulis.
Hindi ko na hinintay na puntahan sila. Ay, subukan natin. Subukan natin. Kasla tayo General DJ, sabi ko, sir, pastor nila ako, ito, sila, ito, tsaka yan. Pupunta kami sa gawain, may gawain kaming pupuntahan. Kung hindi ka pipinayagan, at least ginawa natin yung magagawa natin. Subukan natin. Pero binigay ko yung lisensya ko. Pinakita ko na may lisensya ako. Ng LTO, mga kapatid. Tapos, sige, sabi niya, pastor, sino mga kasama mo? Ayun yung nakatricycle. Ito, yung nakamoto, tsaka isa. Sige, punta na kayo. Punta na kayo. Kaya, may paborang Diyos, mga kapatid. Subukan natin. Huwag tayo yung porket ganito, sunod na tayo kaagad. Tingnan muna natin, itry natin. Kaya nga pag mamalingki ako, ayaw ko yung mga hindi tumatawad ako, tinagtatawad talaga ako. Sinusubukan ko, di ba? At least, malay mo, patawarin ka, di ba? Di masaya kang namimili, mga kapatid. Hindi masamang sumubok. At sinubukan nila. Dahil ang mga bagay patungkol sa Diyos at sa pananampalataya nila ay mahalaga para sa kanila. Sana tayo ganun din, mga kapatid. Huwag mo nating ismulin. Pagkain lang naman, pastor. Ano lang naman yan? Maintindihan naman ng Panginoon, pastor. Sa'yo. Dahil nga, yan ang tampulan natin ng palusot, ang Diyos naman ay nakakaunawa. Pero sa mga tunay na mananampalataya, makinig kayong lahat, mga kapatid, hindi lang nila pinapahalagahan yung malalaking bagay, ultimo kahit maliit na bagay, ay pinapahalagahan nila patungkol sa Diyos. Hindi yun ang challenge sa atin ngayon. Kaya sabi ko kanina, ang daling pahalagahan yung malalaking bagay. General Conference, District Conference din yung mga tatay, District Conference yung mga nanay, District Conference yung mga pinaghahandaan nyo yan na talagang bigay todo kayo dyan, mga kapatid. How come, mga kapatid, sa mga maliliit na gawain? Okay? Doon tayo, doon tayo tinitignan. Kaya dyan sa, kayo dyan sa overseas, muntik ko nang masabi, mga kapatid, makahulihin na kayo. Ibigay niyo yung puso niyo kahit, hindi pa kayo ganun karami. Talagang totohanin yung pagsamba niyo, pag-aawit niyo, pakikinig ninyo, mga kapatid. Huwag nating pong maliitin. Okay. Ay, si na lang naman palang maglilid, si brother, kakamot-kamot pa tayo. Ay, wala yan. Kahit ganyan lang ang palakpak ko. Pero pag si General Superintendent sanang tatayo niyan, mga kapatid, kailangan, doon na tayo, mga kapatid, nahihiwalay ng Diyos. So ibig sabihin, may standard tayo na ang paglilingkod sa Panginoon ay ibigay natin yung best pag ganito lang at hindi natin ibigay yung best pag mga ganyan. Diyan tayo tinitignan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So tulungan tayo ng Panginoon. Dahil yung tagumpay nila sa chapter 3 and chapter 6, ang foundation ay dito. Okay? Ang challenge nila dito ay mga ordinary things that happens on daily basis. Pagkain, inumin. Okay, mga kapatid? Pero tingnan ninyo, and at the end, kaya nga hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang mga taong tumatayo sa pananampalataya. Yan ang pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob, mga kapatid. Wala akong nakita sa Biblia na pinabayaan ng Diyos na tumayo sa pananampalataya. Wala akong nakita. Kung lahat ng nabasa ko sana sa Bible, pinabayaan ng Diyos lahat ng tumayo sa pananampalataya, ba't pa tayo tatayo sa pananampalataya? Kaya nga, mga kapatid, ingatan natin ang relasyon natin sa Diyos at ang pananampalataya natin. Huwag nating hayaang masira yan. Amen. Dahil dyan lang natin napiplease ang Panginoon sa pananampalataya sa Kanya. Tulungan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter
in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Ang tumataba pala, hindi lang pala yung kumakain ng karne. Ang malulusog pala, hindi lang yung mga may pambili ng bitamina. Mga kapatid, kahit maliit lang na bagay ang tingin sa pagkain mo, gulay at tubig, kung may Diyos na tatrabaho sa buhay mo, mas malusog pa, mas maayos pang itsura nila. Mga kapatid. Kaya dito makukorek tayo, mga kapatid. Huwag mong sabihin na ang Diyos ay kikilos lang sa malalaking mga bagay. Kahit sa mga maliliit na bagay, ang Diyos natin ay kikilos sa buhay natin, mga kapatid. No, hindi lang sa mga big events ang pagkilos ng Panginoon. Kahit sa ordinaryong mga bagay, pang-araw-araw, kumilos pa rin ang Panginoon. Pinalusog sila ng Diyos. O kaya sana wag nating lilimitahan ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, ang Diyos kayang gumawa sa mananampalataya. Even in daily basis, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kumpara doon sa mga classmate nila na kumakain ng pagkain ng mga Babylonian. Siyempre, sinamahan sila ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Thus Belshazzar took away the portions of king's meat. Tingnan ninyo, kinurik na yun. Mas maganda pala itong mga pagkain nila. Tingnan ninyo nangyari. Tinanggal nila ngayon yung pagkain ng mga Babylonia. Okay? And the wine that they should drink, and gave them pulse. From that time, gulay nang kinakain nila doon. Ay, kumain kayo ng gulay. Kumain tayo ng gulay, mga kapatid. Tapos yung iba nagtataka, ba't kayo masakit ako? Ay, puro ka naman karne. Main ka rin ng gulay. Okay, pangpahaba ng buhay. Okay. So, wag natin sabihin, hindi naman pagsubok to, pwede na to siguro. Wala namang nakakakita. Ang sarap pa naman ng dinuguan, no, mga kapatid. Gimas dinardaraan. Lalo diyag siling-siling, kaslad de kristal-kristal na, ay sos. Nag-imas dinardaraan niya. Brother Manny, adakad ta. Gimas dinardaraan. Maintindihan naman ng Panginoon, hindi kagalooban ng Diyos mamatay ako sa gutom. Kaya kakain na ako. Sige, kainin na natin yan. Kung ano man ang hinanda nila. Mga kapatid, yun yung salita ng walang iniingatan na pananampalataya. Pero pag may iniingatan ka, mas pipiliin mo, sige, kahit kayo na lang. Okay, manatili ako sa ganitong kalagayan. Okay? Kung mamatay man tayo, at least, alam ng Panginoon na tumayo ako sa gusto niya. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Amen. And as for these 4 children, O God, God gave them knowledge. Ito na yung sinasabi ko, mga kapatid. Kaya, wag nating maliitin yung malilit na bagay. Mayroon akong nakalimutan na basahin bersikulo dito sa Song of Solomon. Ayan, wag nating maliitin. Sa Song of Solomon chapter 2 verse 15. Sabi dito, catch for us the foxes. So, ang problema nila hindi mga leon, hindi mga oso. So, ang pakiusap dito ng mga taong marurunong, ang hulihin nga ninyo yung mga yung mga foxes. Okay? Sabi dito, catch for us on our behalf. Ang hulihin nga ninyo, please. Yung mga foxes. The little foxes that ruin the vineyards. Mga kapatid, doon yung kabuhayan nila. Ano naman ang problema pag kinain ng mga
ng mga foxes yung mga bunga nung vineyard. Hindi naman mauubos lahat. Hindi nga nila maubos ang lahat. Pero tingnan nyo ito ha. Our vineyards that are in bloom. Okay? Dahil yung malilit na fox, hindi lang nila kainin yung bunga ng vineyard. Kung hindi, madalapos-dalapos masagi nila. Ayan, masagi nila yung mga bulaklak na magiging bunga in the future. Okay? So, tingnan niyo, ang sisira pala ng daily provision and in the future ay ang mga maliliit na bagay na hindi natin binibigyan ng pansin. We don't give an adequate attention to, ay, maliit lang na bagay yan. Sige na, okay na. Hindi mo na mamalayan, nakasanayan mo na. Sanay ka na. Yan nga yung isang pari ng Katoliko, sinare ko nga dito noon sa Facebook, sabi niya, pag lagi mong ginagawa, kasi alam niya na na mali talaga yung mga rebulto at ginagawa ng Katoliko. Sabi niya, pag lagi mong ginagawa, sabi niya, kahit mali, pag lagi mong ginagawa, sa paningin mo ay tama na. Kaya ngayon, hindi na nila makorek ang Katoliko. Kasi nasanay na sila sa ilang libong taon na ganun ang paraan, mga kapatid. Okay, tingnan niyo ha. Akala kasi natin ay pag malaking problema yan, harapin natin yan. Malalaking problema, malaking damage ang gagawin yan. Hindi, mga kapatid, tingnan niyo ha. Nakikiusap yung taong marunong, sabi niya, please catch for us the foxes. Sabi ni Song of Solomon 2:15. The little foxes that ruin the vineyard. Hindi lang sila kumakain ng bunga, nasisira din nila yung bulaklak. Pastor, bulaklak lang naman Hindi ganyan tayo, di ba? Maliit lang na bagay, bulaklak. Ano ba yung bulaklak? Yan yung nagiging bunga in the future. Okay, kaya wag natin pong maliitin. Sabihin, Pastor, ano lang naman mga malilit na bagay. Naintindihan ng Panginoon. Binawasan ko lang naman ng konti yung ibibigay ko sa Panginoon. Naintindihan ng Diyos na yan. Pero pag lagi mo nang ginagawa yun, nasanay ka na, lahat na lang ng binigay mo, may kaltas na kasi, ay, hindi naman ako namatay. Binigay ko, puro may kaltas. Pero hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na ng sariling doktrina, kasi ngayon na yung nagiging habit. Yung practice mo. Pero si Daniel at yung tatlong kaibigan niya, mga kapatid, pinaglalaban nila. Okay? Pinaglalaban nila. Tuloy natin at wala na tayong oras. Okay? Dito, mga kapatid, nung pinaglaban nila, kaya yung sinasabi ko sa inyo, may mga bagay pala tayong tatanggapin sa Diyos kumporme sa standing natin. Ulitin ko, mga kapatid, lilinawin ko ito, ang Diyos ay mabuti. May mga bagay na tatanggapin tayo sa Diyos kahit hindi natin pinagtrabahuhan. Meron. Pero hindi lahat. Mayroon ding ibibigay ang Diyos sa atin kumporme sa kung ma-please natin siya. So hindi yan nakasalalay na, lahat naman, bibindisyon na ng Panginoon, lahat naman ay gagawing anointed, lahat naman ay sa Diyos pantay-pantay. Tama po yun, tama yun. Pero kumporme din sa ginagawa din natin na makakapag-please sa Kanya. Dahil tingnan ninyo nung nakita ng Diyos, tingnan ninyo, verse 17, mark your Bible, as for these, for children, nung ginawa nila yung dapat nilang gawin, at pinaglaban nila kahit maliliit na bagay, God gave them knowledge. After na pinaglaban nila yung mga bagay na maliliit, bulaklak lang naman yan, mga maliliit lang na bagay yan. Yan nga tayo susubukin ng Panginoon. Mga kapatid, nung nakita ng Diyos, na please ang Diyos, kaya wag mong maliitin ang mga bagay na tinitignan mong maliit sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, walang maliit na bagay patungkol sa Diyos. Ay kaya magpa-fasting lang ako at prayer ako, kahit worship leader ako, pag district conference, pag national events. So ganun ang tingin mo sa gawain.
So kapag mag-worship leader, kapag kayo ng gawain ng nanay, gawain ng tatay, kahit ano-ano na lang. No wonder why, walang pagkilos ang Panginoon pag gano'n. Walang revival. Pero kung sanay ka na, mga kapatid, kahit sa maliit na bagay, pinaghahandaan mo, pinapahalagahan mo, basta't patungkol sa Panginoon, hindi ko titignan na maliit ito. Pag nakita ka ng Diyos na gano'n, tinatayuan mo yon, and then mayroong favor. Tingnan niyo, nung ginawa daw nila itong apat, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So dito na lang para nagkaroon si Daniel ng kaunawaan sa vision and dreams after they stood before, mga kapatid, the king's ways na it's just about daily provision eh. Maliit lang naman na bagay eh. Pero sa kanila hindi. Okay mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. And the king communed with them. Verse 18. Now at the end of the days that the king had said. So na-reach na nila in 3 years. Ayan. Tapos na. Graduation na. Graduation na. Had said should bring them in. Then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Doon na, na-meet na nila yung hari at na-meet na sila ng hari. So, i-check na sila ng hari. Anong nangyari sa training? Ayan. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Walang nakita. So, may pabor ang Diyos sa mga taong tatayo sa pananampalataya, hindi lang sa malaking bagay, kahit sa maliit na bagay, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Sa kaharian niya, mga kapatid, nung sinubukan niya yung karunungan nila, sabi niya, grabe, 10 times. Kaya hindi bagay talaga sa atin na wala, hindi kalooban ng Diyos na maging mangmang tayo. Nasa atin lang eh. Nasa atin lang. If we please the Lord, mga kapatid, ay ipagkaloob niya yan. Kaunawaan, karunungan, there is favor, mga kapatid. Base sa ating pag-please sa Panginoong Diyos. Kahit basahin mo naman lahat ng libro, sa ulo mo ang lahat ng, kahit anong Biblia, kahit sa uluhin mo naman lahat ng bagay, if you don't please the King, ang langis galing sa Diyos, mga kapatid. Hindi galing ang anointing sa pag-aaral. Hindi doon galing. Hindi. Sa prayer and fasting, hindi doon galing ang anointing. Hindi galing doon ang anointing. Ang anointing galing sa Diyos. Hindi ko sinasabing wag mag-fasting ha. Hindi ko sinasabing wag mag-pray. Dahil lagi kaming nagpe-pray. Mga kapatid, mag-aayuno rin. Hindi ko sinasabing hindi. So ginagawa din lang natin yun dahil mahalaga yun. Pero hindi yun ang source. Hindi yun ang source. Hindi sana lahat na nagfa-fasting at nagpe-pray anointed. Mga kapatid. Di ba hindi? Hindi. Hindi. Dahil ang totoo, ang anointing, ang kapangyarihan, galing sa Diyos. Siya ang nagbibigay. Ulitin ko, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-fasting ha. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-pray. Lahat ng tao nagpipray eh. Oh. May mga ibang reliyon nag-fasting and prayer din. But if you don't please the giver of the oil, there's no favor. Kaya nga mentality natin, ay, piplease natin ang Panginoon sa mga malalaking bagay. Not now, mga kapatid, not now, please. Kahit maliit na bagay, pagpatungkol sa Diyos, ibigay pa rin natin yung respeto. Kahit small gathering yan, mayroon tayong prayer meeting, magkaroon tayo ng mga kapatid, ng obeisance or reverence, respeto.
Sa takbo ng pag nakita kayo ng Diyos na gano'n, nire-respeto nyo lahat. Patungkol sa Kanya, kahit malit na bagay. Napiplease po ang Diyos doon, mga kapatid. Napiplease doon ang Panginoon. Amen. Kaya yan ay challenge sa atin ngayong gabi. Mga kapatid, our practice in small things is just our preparation to face great things, mga kapatid, sa ating buhay. Okay? Our spiritual habits will cater us to greater victory. So pag hindi ka na na-assign, hindi ka na mag-prayer and fasting, mali yun, mga kapatid. Hindi ka na mag-prepare, hindi ka na mag-aral, hindi ka na magpapakapuspos ng Holy Ghost, mali yun. So pag malaking bagay doon lang mapapasting, wala, hindi ganun, mga kapatid. Sanayin natin. Okay? Meron kaming fellowship. Tatatlo lang kami, pastor. And then, sige, gawin ninyo. Yung best, gawin ninyo. Okay? Hindi naman nakabase sa bilang ng tao yung ating performance. Merong hari na nakatingin. At yun yung ginagawa nila, Daniel, mga kapatid. Alam nila nakatingin ng Panginoon. Hindi na lang sinasabi na naintindihan tayo ng Diyos, pagkain lang naman. Mga kapatid, pahalagahan natin sa Diyos kahit na maliliit na bagay. Sinusubukan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayuan natin ang ating pananampalataya. Amen. Tayuan natin ang pananampalataya. Yan ay nakaka-please sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Mga kapatid, sa Tuesday group, ang Diyos, ang bendisyon ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon, ay sumahating lahat, mga kapatid. Kaya ngayon, nabuksan na ang kaisipan natin. Huwag lang natin ibigay ang best sa mga malalaking mga bagay patungkol sa Diyos. Kahit maliit na bagay. Dahil sa malaki o sa maliit na bagay, amen. Pag para sa Diyos, bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng respeto. Amen. Bigyan natin ang best natin sa Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin ng Diyos. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. At dalangin ko at expectation ko na makita nating lahat ang pabor ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Gagawa siya ng dakilang bagay sa buhay natin. Okay, so let us pray, panandalian, sa ating pag-iwahiwalay. Lord Jesus, we thank you as we part ways tonight, Lord God. We thank you so much for teaching us to value, Lord God, even the small things, Lord God, that many of us are not giving awareness of it or not giving an adequate attention to it. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na simula ngayon, Panginoong Diyos, lahat ng bagay na patungkol sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo ay pahalagahan namin. Walang maliit, walang malaki. Lahat ng bagay patungkol sa paglilingkod sa iyo ay mahalaga, Panginoong Diyos. Kaya tulungan mo kami, Lord God, hallelujah, bigyang respeto ang ministry, bigyang respeto, Lord God, ang pagkakatipon, Lord God, bigyang respeto, O Diyos, ang gawain na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord God, purihin ka at salamat na maging kabilang kami sa gawain na ito. Lord God, tulungan mo kami na lumago sa pananampalataya. Ikaw po ay mapaluguran lagi na. Tulungan mo kami sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, Lord God, na maging matibay spiritually at sa pananampalataya, O Diyos. Lord God, tanggapin nawa ng bawat isang pagpapala mo, ang pabor mo, Panginoon, Lord God, simula sa gabing ito, that we decide, Lord God, na lahat ng bagay sa iyo ipahalagahan namin, Lord. Bless our family, bless your church, Lord, bless your people, Lord God. I pray, Lord, lahat ng nakasama namin ngayong gabi ay iyong ingatan at pagpalain, Lord. Ang bendisyon ng Panginoon ay sumaaming lahat ayon sa iyong kalooban, Lord.
Lord God, maghari ka, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Lord, as we honor you, Lord. We give you praise, we give you glory. Lord God, we pray all these things in your name, our Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Glory to God. God bless you all, mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to our Lord Jesus Christ.